Hello everyone! This is Farano Channel. Alam niyo guys, kanina kasi ay nagluto ako ng champorado. Kasi yung ngipin ko, tingnan niyo, hindi masyadong kita, pero kaganinang umaga or kagabi, sobrang maga nito niya. So ngayon, nilagyan ko siya ng ice. Tingnan niyo yung lips ko nagkaano kasi hanggang dito yung maga niya. Hanggang dyan yan. Tingnan niyo yung mukha ko, iba. Malaki dito. Kasi, nilagay ko siya ng ice ngayon. So, medyo okay. Ginanong ko siya. Minasage ko siya ng ice cubes. So, nagluto ako ng champurado kasi yun ang kakainin ko kasi masakit. Hindi naman ganun kasakit kasi ano siya, yung namaga. Pero pag hindi to siya namaga, siguro sobrang sakit. Pero nung nakaraang gabi, grabe yun. Nagluha-luha yung mata ko kasi sobrang sakit, hindi ako makatulog. So, naalala ko mayroon akong amoxicillin. So, ininuman ko siya. So, sa awa ng Diyos, nakatulog ako. And kagabi, ang buong naalaga ko, ginanon niya to, hinawakan niya ng ano talaga, yung ginanya niya. Sobrang sakit, nakasigaw ko sa sakit. So, sumakit siya konti. Tapos, pagka umaga, pagising ko, sobrang laki na niya dito. So, ngayon, parang konti na lang dahil, lagyan ko siya ng ice. Minastage ko. Diba din yung nanas ko, tingnan niyo. So, nagutom ako guys, kasi ito lang yung kinain ko kasi champurado. Tapos kanina, mga 1:30, kumain din ako konti champurado. So, mayroon akong iniwan. So, ito yung siya. So, kakainin ko siya kasi nagugutom ako. Kasi totally, kakain ako ng rice, pero hindi ako pwede kasi masakit yung ngipin ko. Ang hirap dito pag nagka-sakit ka. Kasi kahit nagkasakit ka, magtrabaho ka, walang patawad. So, hindi pwedeng pahinga-pahinga. Nasira na kasi ito siya. Sira na yan siya. So, parang, tawag na niya, pudpud, nasira na talaga. Tapos dito ko nangipin, wala na yan. Puro na yan, sira. Tsaka dito sa taas. Nung isang araw nga nagtututbrush ako, sabi ko, ano ba ito? Parang nadalang bato. Yun pala, ngipin ko na siya. Napudpud niya. Ewan ko sa Tagalog, pudpud siguro. Tignan niyo iba yung lips ko dito. Kasi hanggang dito yung pamagmaga niya. Oh. Hirap. Pag ngipin na, ang hirap talaga. Takot ako dito magpabunot kasi baka mabinat. Kasi alam mo na, mahirap dito magpabunot kasi baka mabinat. Alam mo na, daming trabaho, hindi ka pwedeng magpahinga. So, ayoko ipabunot. So, inshallah, pag-uwi ko sa Pilipinas. Hirap dito magkasakit. Alam nyo lang, sariling sikap nyo para gumaling kayo. Kasi may mga amo talaga na walang pakialam. Kahit nagkasakit ka na. Wala eh. Tatanungin ka pa kung masakit ang ulo mo, kung nilagnat ka, o anong nangyari, bakit ka nilagnat, bakit masakit ang ulo mo. Easy lang ha, tulog buong maghapon, hanggang gabi na, gigising. Masakit na yung ulo nila, yung katawan nila, tayo pa kaya may ginagawa, lokal ka. Anong ginawa mo? Bakit ka nagkasakit? Sila nga walang ginawa, nagkasakit. May mga dinaramdam nga para ng mga ang uwi nila pag sila. Pero tayong mga katulong pag nagkasakit, wala eh. Gigising umaga. Tapos yun. Trabaho. Hindi ko na siya ininit para kasi lalong sasakit pag mainit din yung kakainin. Dalhin ko sana sa kabilang bahay dun sa nanay ng amo ko kasi makaalis kami ng kasi Friday. Pero nagugutom ako. Kainin ko na lang siya. Alam niyo, sa gabi hindi naman talaga ako makain ng kanin. Bihira lang. Pero pagka kailangan tanghali, may kanin akong kakainin. Pero
Yun kasi masakit ang ngipin ko. Ayun na umaga, grabe as in. Yung pamamaga nito. Hanggang dito yun. Dito, ganyan siya. Hanggang dito. Pero ngayon, konti-konti na lang siya kasi inanuhan ko siya ng ice. Iba pa rin yung mukha ko. Tagal ko walang upload sa YouTube. Busy ang life up. Walang mai-video at mai-upload. O sa mga nagbabalak dyan, nagbabalak mag-abroad. Yung Kuwait guys, bukas na. Pero, mga ex-abroad lang yung pwede dito. Dami nilang mga new rules, pero ewan ko lang kung masusunod. Sa palagay ko hindi masusunod kung hindi siya i-follow up ng agency natin. Kasi minsan, pagdating mo dito ang agency, pagtanungin mo about this, price nung pagdating ko dito about sa D-off, ganoon. Ang sabihin pa naman is controlled by employer. So, bahala na si employer sa inyo kung papayagan kayo o hindi. Pero nakalagay talaga dun sa natin, sa kontrata natin, di ba? Tapos yung trabaho mo, yung oras, minsan 20 hours, 60 hours na lang yung tulong mo. May mga employer pa rin na hindi susunod sa rules nila, sa rules. May nabasa nga ako doon sa isang comment na about dito sa mga rules sa mga OFW. Sabi doon ng amo niya, ano lang daw yun, papel lang daw yun. So, diba, papel nga, pero agreement yun. Kasi, pumirma siya at pumirma tayo, diba? So, isang agreement yun. Wala eh. Kasi pag lumapit ka sa agency, walang action, diba? So, sana, taasan naman nila yung sahod konti natin, diba? Kasi parang ganun din daw yata yung sahod 120. Tapos, yung D-off, yung passport mo, yung ID mo, nasa iyo. Pero, wala. Nasa kanila pa. Yung akin na, nasa kanila eh. Mag-D-off ka, tatanungin ka pa, ano gagawin mo dun sa labas? Kaya ito ganyan, ang dami mga tanong. Minsan naiirita ako sa amo ko. Hindi nga ako nag-D-off ng every month. Tapos, tatanungin ka pa. Tapos, yung D-off mo, alauna, minsan alas 2 ka na makaalis to alas 7 ng gabi, gano'n. So, ilang oras lang yun. Hindi yung D-off. Dapat yung off talaga, isang araw talaga yun. Isa kaya lang, dami nilang tanong, ano gagawin mo doon, ganito, ganyan. Marami pa rin mga employer na hindi susunod sa mga rules. Kaya kung mga ex-abroad dyan, halina kayo dito sa Kuwait. Halina kayo dito sa Kuwait para marami tayo. At mura na siya. Dati talaga yung kuha sa atin is 1,000 yata, 9 to 1,000 or 1,000 to 1,500. Basta mga ganun yung mahal ang Pilipino. Pero ngayon is only 700 daw kili. Kasi wala na ex-abroad lang eh. So sa 700 kili na kasama na yung ticket pagpunta mo dito sa Kuwait. Kumbaga yung ex-abroad is nandun na yung lahat ng papers. Wala na silang gastos eh. Pero pag first timer, so lahat yun gastos. Pero marami pa rin yung mga hindi susunod sa mga rules.
Kaya yung mga ex-abroad dyan, kung willing kayong pumunta sa Kuwait, halina kayo. Sama-sama natin. Sama-sama tayong mag-ano dito. Magpuyat. Kunti na lang guys. Oh. Parang ano na siya yung ang gaan. Pero gumaganda na siya ngayon. Pakiramdam ko. Lagyan ko siya ng ice. Parang unti-unti na siyang nag-okay. Kanina talagang umaga. As in, grabe na maga siya. Tapos yung, alam nyo, mas maganda pa yung nasugatan ka konti or medyo sumakit lang yung ulo mo. Pero pag ngipin na talaga, as in, hindi ka makakatulog. Kasi pagising mo, nandyan pa rin yung sakit ng ngipin mo. Tapos yung ngipin at ulo, magkasabay, magsakit. Yan. Feeling ko kaninang umaga, pagising ko, parang may anesthesia ako kasi dito, ang maga dito, tapos parang magsalita kayo, parang may anesthesia ka ba, na binunutan ka ng ngipin. Parang feeling mo, kasi sobrang maga niya. So ngayon, okay na siya. Eto, mayroon pa siya konti dito, yung lips ko. Kasi hanggang dito yung maga ang medyo matigas pa dito guys. Hello guys, thank you for watching. Yun lang. And mall drops, namimiss ko kayong lahat. Wala naman yung mall drops pero nandito pa rin kayo sa puso. So bye!